Nais po naming bigyang diin. Binago po namin ang paraan ng pagre-report ng mga kaso upang bigyang linaw ang mga datos na aming ifina-flash sa inyong mga screens. Mahalaga po sa amin na maunawaan nyo ang mga datos na ito upang kayo po mismo ang makakapagsabi kung ang ating mga aksyon at mga measures na ipinatutupad ay nakakatulong ba talaga sa pagtugon natin sa pandemyang ito. Ilan sa mga pagbabago ng aming ini-implement sa ngayon ay ang paghahati sa kasong inilalabas namin kada araw to reflect ang mga numero ng fresh cases o mga kaso ng mga resulta ay lumabas at na-validate ng ating Epidemiology Bureau sa loob ng nakaraang 3 araw. At alin naman ang late cases o mga kasong lumabas at na-confirm ang results 4 at higit pang araw ang nakalipas. In implementing these changes, we considered not only the experts' advice, but also your suggestions posted online and on our social media channels. Malaki po ang naitutulong ng inyong feedback upang mas mapaganda natin ang paraan ng aming pagre-report at mas matiyak na malinaw at maiintindihan ang mga datos na aming ibinabahagi. Upang mas matulungan tayo na mas maunawaan ang relevance ng mga data natin, makakasama po ulit natin ngayong hapon ang isang batikang propesor at public health epidemiologist, si Dr. Troy Hepte. Tutulungan niya po tayong mailagay sa tamang konteksto ang lahat ng mga numerong inilalabas natin para po mas ma-appreciate ninyo ang mga ito. Dr. Troy, good afternoon po. Dr. Troy? Good afternoon, Dr. Troy. Okay. Good afternoon, Dr. Troy. Tayo ay dadako na dun sa ating mga katanungan, no, para maumpisahan natin na maipaliwanag natin sa ating mga kababayan. Ang una nating pag-usapan, Dr. Troy, ay ang fresh versus late cases. Simulan natin po nung nireport namin nung Biyernes ang breakdown ng confirmed cases natin ayon sa araw na natanggap ng ating Epidemiology Bureau at na-validate. Ginawa po natin ito dahil sa biglang pagtaas ng bilang ng ating mga nai-report. Pinakita po natin ang confirmed cases natin nung Sabado ay may dalawang bahagi, ang fresh at ang late cases. So Dr. Troy, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ba talaga itong fresh at late cases na ito at bakit po ba tayo may late cases? Dr. Troy? Maraming salamat, Yusek, doon sa katanungan natin tungkol doon sa fresh versus yung sa late cases. Yung mga fresh cases po, ito yung mga recently po na-report sa atin na within the last 3 days, most recent 3 days. Yung mga late cases po, ito naman po yung higit pa sa 3 araw na nakaraan. Ang dahilan po kung ba't natin hinahati ito, kinakategorize ng fresh or late yung cases dahil sa we need to be very careful na maayos po natin kung ano po yung mga data na nagagaling doon sa late cases. Marami po kasi yung mga niko-contribute ng data, as I mentioned po nung nakaraan, multiple sources po ang ating pinanggagalingan itong ating mga information at mga reports. Kaya ginagawa natin po lahat ng paraan para mapagsama-sama natin to, para ma-validate natin po isa-isa itong mga bawat kaso nito. So sa ganitong paraan po, napaprioritize natin kung ano po yung mga kailangan natin i-address ng mga problema doon sa ating mga information system. So parang ang isang example po ay, kunwari po ay meron tayong eleksyon. Sa eleksyon po, di ba tayo nagbibilang po ng mga boto at yung mga botante po natin, sinisiguro natin mailagay ng tama yung kanilang mga boto at maibilang to. Kung naalala nyo, sa ating eleksyon, meron tayong mga quick count sa landfill yata o sa PPCRV at meron din tayong official count. So ito po yung parang masusing proseso yung dinadaan ng ating pamahalaan para masiguro natin po talaga na ang ating mga data ay tama po yung ating naibibigay. Bagamat po nagbibigay tayo ng mga numero ng kung ano mga kaso natin araw-araw, kailangan po natin tingnan din po yung konteksto. Yung sitwasyon po kasi natin ngayon, mula nung nagsimula po itong pandemic ng COVID-19, mula pa po nung March hanggang sa kasalukuyang panahon, nakikita naman natin po kung ano po yung trend ng curve.
Kaya ito lang po ang gusto natin ipalala sa ating mga kababayan, sa mga tagapakinig natin, tagapanood, na mahirap po talaga maglinis ng mga information ito. Lalo po itong mga nakaraang mga araw. Ginagawa po natin lahat ng paraan at tayo po ay kasama natin ang ating mga laboratories para tulong-tulong po natin mapakita kung ano po yung tunay na bilang ng mga kaso. So ito po ay lahat parang work in progress. At makikita natin sa darating ng mga panahon, itong linggo nito, especially ngayong tayo ay nasa GCQ, sa General Community Quarantine, kailangan natin mas masusing mabantayan itong lahat. Itong mga dahilan ito, kung bakit nakaganito yung ating sistema, hindi naman kaila sa atin na noong mga nakaraang panahon, nagkaroon tayo ng mga epidemya o pandemic, mahirap po talaga masiguro yung ating mga information. Hanggat maaari po sana magawa natin na most recent data ang ating hawak-hawak, pero hindi po ganun kadali makuha itong mga information ito. We want sana po na regular o daily po yung ating mga reports, pero tandaan po natin na marami pong tumutulong dito sa pagkuha ng data, mga disease surveillance officers, mga healthcare workers natin sa communities, sa health facilities, at bigyan po natin ng acknowledgement at appreciation po yung ating mga laboratories. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po natin magagawa po matukoy kung sino ba talaga ang nagiging positive sa ating sa panahon natin ngayon. So, kumukuha po silang specimens at pinaprocess nila ito at sinisubmit po nila yung kanilang mga data sa atin. So, ang problema lang po, meron din tayo kasing kahirapan sa larangan ng mga laboratorio. Sila mismo, we are trying to cope din po with a lot of specimens na kailangan nilang i-process at i-test. So, yun lang po, malaking bagay na tapos nakapagbigay pa po sila ng information. So, pinapaalala lang po natin sa kanila na sana po kung ma-share din sa lalo na din ng panahon yung kanilang mga data para ho mas maging buo ang ating mga nare-report sa araw-araw po na pinipresent natin sa public. Yun po, Yusek Rosette. Yes, no? So pinaliwanag po ni Dr. Troy what is fresh and what is a late case. Pinaliwanag niya rin po yung importansya ng datos at kung gaano talaga kahirap kumuha ng datos. Lalong-lalo na dito po sa atin, marami po tayong governance levels na pinagdadaanan ng impormasyon bago makarating sa national government. So, Dr. Troy, kung titignan po natin, no, ngayong araw, meron po tayong case bulletin. And we have new numbers in this case bulletin that we are going to show on our screens. Ano po ba ang implikasyon ng mga ito, Dr. Troy? Hello, Yusek. Yung mga numbers na naipapakita natin, I think meron na ho tayong mga yung continuous po, yung consistent na ipinapakita natin yung between fresh at saka yung mga late cases natin. At kagaya ng sabi ko kanina, importante po na napaalala natin sa ating mga laboratorio na kung sana po makapagsabot sila ng regular, ng daily kung maaari po. Dahil sa kung hindi po regular at daily yung ating mga nagbibigay ng mga data, nagpapatong-patong po yung bilang ng mga kaso natin. So, isa hong paunawa sa ating mga kapwa Pilipino, ating mga kababayan, na alam po natin na marami pong naiinit dito sa klase ng informasyon na ibibigay natin na sana po maiayos natin at maisawasto natin yung tiwala ng publiko. Ito pong ang kahalagaan po kasi ng partnership natin sa ating iba't ibang sector sa healthcare system. Yan po yung ating kailangan pong bigyan ng emphasis. At i-highlight po rin pa natin na tayo po dapat tulong-tulong dito sa information po na naibibigay natin. Nakikita po natin dun sa mga nakaraang araw, meron po tayong mga pagtaas, pagbaba ng mga kaso. Kung babalik tanawin po natin itong mga nakaraang araw mula po nung nagsimula tayo mag-report ng ganitong paraan ng fresh versus late, meron po minsan na ang fresh cases ay mababa, minsan po mataas. Nakikita po natin na sa ganitong paraan, nakikita natin kung paano po natin nagtitweak o inaayos po natin paunti-unti. Minsan po kasi, minsan mataas, minsan mas mababa. Ganoon na rin po nakikita nyo sa late cases. So yung ganyang variation po, you will expect that po when we are trying to fast track po yung validation. Nung dati-dati, nakikita natin na hindi masyadong marami yung variation na yan. Pero ngayon po, habang inaayos natin, pina-fast track, mabilis po natin. Pero bagamat po, pina-fast track natin yan, kailangan po tayo maging maingat kasi dapat po tama po yung mga numerong ibinibigay natin.
So yung mga nagbibigay ho ng kanilang opinion o kanilang mga haka-haka tungkol dito sa mga numero ito. So gusto lang namin po ipakita na yung ating dedication commitment po sa ating mga healthcare workers, lalo na po yung ating mga kapwa epidemiologists, mga public health workers natin, tulong-tulong po sila para ma-report po itong mga data nito. Ang maganda pong i-highlight dito na dun sa pagdami, biglang pagdami ng mga kaso nito, mas napapalapit po tayo dun sa truer picture o yung mas tunay po na sitwasyon natin ngayon sa COVID-19. Yusek Rosette. So Dr. Troy, ang pinag-usapan natin ngayon ay ang fresh cases at mga late cases na nakikita ng ating mga taga-subaybay sa kanilang mga screens. Pinapakita po namin sa inyo ang breakdown ng mga validated cases. Nais ko lamang pong ulitin, ang fresh cases po ay mga kaso na ang mga resulta ay lumabas at na-validate ng ating Epidemiology Bureau sa loob ng nakaraang 3 araw. Ang late cases naman ay mga kasong lumabas at na-confirm ang results 4 at higit pang araw ang nakalipas. So Dr. Troy, para po malinawan ng ating mga nanonood, para saan po ba talaga ang paghati ng mga numerong ito? Bakit po ba natin kailangang ipakita ang fresh at late cases? Dr. Troy? Maraming salamat, Yusek Rosette, para dun sa tanong na ulit na ito. Yung sa fresh cases po, ipinapakita po natin yung current trends natin. Pero having said that po, in spite of yung ating mga ginagawa na pag-ayos po ng ating sistema sa data sa ating information system dito po sa COVID-19, minamabuti po natin ipakita rin kung ano po ang ating mga nagiging accomplishments sa araw-araw nito sa pagdagdag po ng mga na-iwan o natirang mga kaso o yung tinatawag natin ng mga late cases. So, ito po ay isang paraan para mapakita natin yung ating transparency po na tayo accountable po para dito sa ganitong klaseng data. Bagamat po hindi naiintindihan ng marami siguro sa atin yung difficulty po, gusto lang ho namin ipakita rin na tayo po ay nagpapakita na po ano yung ating progress. Hindi po tayo siguro perfecto, hindi po 100% na maipakita natin regularly o daily yung ating mga reports o yung ating mga numero ayon dun sa kung kailan po sila talagang napasakit, pero ginagawa ko natin ang paraan para maipakita na ito rin po paliit ang paliit itong number nito. Hopefully po, may-encounter natin ito sa mga darating na panahon na mas niliit pa. Bagamat po, meron na tayong backlog dito sa mga late cases nito, meron po tayong kinakaharap din ng mga bagong listahan ng mga bagong pasyente at tuloy-tuloy po na natin itong i-address sa mga susunod pang mga araw. Yusek. Yes, napakalinaw po ng pagpapaliwanag ni Dr. Troy. So sa ating pagre-report, unti-unti po tayo nakakapagbuo ng klarong picture. Sa late cases, gusto ko lang pong i-explain na may 433 tayong ni-report. This comes from 2 reports, from the ongoing aggressive data reconciliation of cases by the Epidemiology Bureau and the daily reports that were submitted late. Ito yung araw-araw na reports na sinasubmit po ng ating mga laboratorio, pero ang test results ay matagal na. Para po bang school report na sinubmit mo today pero 4 days pa pala ang deadline. So how can we begin real-time reporting? When all of our laboratories submit consistently their daily reports and they use the COVID Kaya application, only then can we do close to real-time information sharing between laboratories and the DOH. We are then urging our laboratories to provide the Filipino people with this crucial information. Sana po ay nalinawan din natin ang mga manonood natin kung ano ang relevance o importansya ng pagpalit natin ng ating way of reporting. Sana po ay naintindihan din po nila na kahit mataas ang reported new cases natin ngayon, hindi po ito nangangahulugan na lumalala na ang ating sitwasyon. Nawa po ay nabawasan ang pangamba ng ating mga kababayan tungkol sa kung tama ba ang ating naging desisyon na mag-transition to GCQ. Palagi po naming ipinapaalala, hindi po tayo basta-basta nagdedesisyon. Siyensya po ang gumagabay sa ating mga desisyon at sa pagpili ng ating mga aksyon. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang ilan sa mga palagi nating naririnig sa tuwing pinag-uusapan po ang COVID-19 data. Ito po ay ang case fatality rate,
case doubling time at critical care utilization rate na sinasabi nating mas epektibong sukatan para masabi kung gumaganda o lumalala na po ba ang pandemic situation. Dr. Troy, simulan po natin ulit ang tanungan. Dito po sa graph na ito, reflecting data as of May 30, this shows that COVID-19 deaths by date of death and not the date of reporting from March 1 to May 30. Pwede niyo po bang ipaliwanag, Dr. Troy, ang graph na ito na nakalagay sa ating screen? Thank you, Sec. Rosette. Bali po, dun sa nakikita po natin, sa simula po kasi ng pandemic, nakikita natin na medyo mabilisan po kasi yung ating pagdami o paglobo ng bilang ng mga kaso. Itong sa darating po mga panahon, nakikita ho natin na paunti-unti pong bumababa po yung bilang ng mga kaso at yung mga namamatay rin po. So, dito po natin natutukoy o nalalaman na kung ano nagiging trend or pattern ng ating epidemic. So, importante po yung bilang po ng mga namatay by date of death po. Dun sa kung paano po natin ito na-validate, mas nagiging kumpiyansa tayo, mas nagiging confident po tayo ngayon dun sa kung ano po yung talaga naging trend niya. Dun sa mga nakaraan po na March hanggang po itong May, itong nakaraang May po, nakikita ko natin na tumaas po talaga siya nung katapusan po ng March. Maraming po tayong mga naging deaths dito. Tapos pababa po siya ng pababa over this past 2 months po, from April to May. So kung nakikita niyo po, mas nagiging effective na po yung ating means para ma-manage natin na mas maaga ang ating mga kaso ng COVID-19. Especially po yung mga severe at critical cases as we already described this or presented this in the past. So ito po yung ating nakikita sa ngayon in terms of the number of deaths. With regards po naman dun sa nakikita natin kung may doubling time tayo, kung dati po 2 o 3 po na araw dun sa pagdami po ng kaso, ngayon pong napakarami na po kasing naging kaso na, ngayon po kumukonti na ho ngayon yung bilang ng araw, sorry po, medyo nadadagdagan na po yung bilang ng araw para dun sa makikita natin na dumadoble na po yung kaso. Sa katunayan po yata, medyo minsan lumabot na po ng halos 1 linggo yung pakita natin ng pagbilang ng kaso. Ito po ay pagpapakita na bumababa na po. Nagde-decrease na po yung rate of new cases pag ganito. So, ito po ay isang magandang indikasyon na tayo po ay nakaka-manage, nakaka-cope tayo po dito sa ating pandemic. So, ito po yung ating hinahanap ngayon dun sa ating mga fresh cases na itong mga most recent cases natin, sana mapakita natin yung trend sa mga darating na araw. So ito po yung dapat nating abangan at ito talaga yung dapat nating mag-concentrate. Kung meron tayong mga naging problema o maging mga difficulty dun sa pagpakita ng mga trends and data ng mga nakaraan, ngayon po yung sa mga fresh cases po sa mga darating na araw, darating na linggo, dyan po tayo dapat nakatutok na tumingin. Yes, Yusek, back to you. Okay, so si Dr. Troy has discussed the case fatality rate or the decreasing number of cases po. Kumukonti ang mga namamatay dahil sa COVID-19 at siya rin po ay nagbigay na rin ng kaunting paliwanag tungkol sa case doubling time na sabi po nga niya at ayon din sa ating mga eksperto, humahaba na po ang panahon para magdoble ang numero ng kaso dito sa ating bansa. Dahil po napahaba na natin ang period na ito, this means a small victory for us kahit it only means we have enough time para makahinga-hinga ang ating health system. So dahil nakakahinga-hinga na po ang ating healthcare system, Dr. Troy, maaari po ba naman natin ipaliwanag sa kanila ang critical care utilization rate? Bakit po bang mahalagang nababantayan natin ito? Yes, yung critical care utilization rate, isa yung early indicator na kung tayo ba ay nakakapag-cope dun sa bilang ng mga kaso na nangangailangan po ng mga special care or intensive care po. As we mentioned, dun sa mga nakaraan natin na nabanggit, yung mga mechanical ventilators po, yung mga ICU rooms, yung mga special equipment po natin na dapat maging available, special personnel po na tumutugon sa mga pangangailangan natin mga pasyente para
agapan at magamot sila sa lalo madaling panahon. Kung mapapakita po natin na yung ating critical care utilization rate ay mababa, ibig sabihin po nito ay kumukonti na po yung bilang ng ating mga kaso na nangangailangan ng ganitong klaseng critical care. So, tayo po ay handa, ready po yung ating mga equipment, ang ating mga kapasidad sa mga hospital natin, sa mga health facilities. Bagamat po ready tayo at nakaunti yung kaso, di po tayo dapat let our guard down kasi kinakailangan po natin maging ready pa rin tayo sa mga susunod na panahon. Ngayon po nasa general community quarantine tayo sa GCQ, kailangan po tayong maging prepared sa kung ano man ang pwede mangyari. Kung po dumami ang kaso natin bigla sa kung saan mga lugar dito sa atin sa National Capital Region o sa ibang mga probinsya o ibang mga rehiyon. Yun po, Yusek. Salamat, Dr. Troy. Tignan naman po natin ang critical care utilization rate natin para mas makita natin at makita ng ating mga nanonood sa ating mga screens at mas ma-appreciate nila kung ano po ang pinapaliwanag ninyo. Para sa ICU beds natin, ang critical care utilization rate natin ay nasa 33% at 19% naman po para sa mechanical ventilators. Kung iintindihin po natin ang paliwanag ni Dr. Troy kanina, masasabi rin po natin na magandang indikasyon po mababa ang critical care utilization rate. Dahil ibig sabihin po nito, hindi natin nasasagad o nagagamit lahat ng mga ICU beds at ventilators. Magandang indikasyon na hindi natin na-overwhelm ang ating health system at kung kakailanganin pa po natin ng facilities, meron pa rin po tayong nakahanda na maari nating gamitin anumang oras. Dr. Troy, napakarami po ng aming natutunan sa inyo ngayon. Sigurado po kami na ang ating mga manonood ay na-appreciate ang pagpapaliwanag nyo sa amin ngayong araw. Pero lubos-lubusin na po natin, Dr. Troy. Antay ka lang dyan. Meron pa po tayong pag-uusapan maya-maya. Available po araw-araw sa ating official DOH FB page and Viber community ang ating Beat COVID-19 Today Situational Report. Ito po ay isang report na naglalaman ng maraming mahalagang impormasyon tulad ng number of our active cases, number of COVID-19 patients na inaalagaan natin sa loob ng mga ospital at sa mga ligtas COVID centers, maging ang kanilang estado kung sila ay mild, severe, or critical. Andito rin po ang datos tungkol sa ating testing capacity, kalagayan ng ating mga healthcare workers, updates tungkol sa PPE distribution, at higit sa lahat ang kabuuang estado ng ating healthcare system or health system capacity. Hihingin po sana namin ang tulong ni Dr. Troy para gabayan ang ating mga manonood kung paano ba dapat i-appreciate o intindihin ang mga impormasyon na nakapapaloob sa CTREP na ito. Unahin po natin ang case summary para sa araw na ito. Sa atin pong daily situationer, makikita po natin ang dami ng mga COVID-19 cases ayon sa klasipikasyong mild, severe, o critical at asymptomatic. Sa ganitong paraan, mas malinaw sa atin ang dami ng kaso at magkakaroon tayo ng kabuuang idea kung ilan ang dapat na nasa quarantine facilities at ilan ang mas nangangailangan ng medical assistance or pagpapaospital. Makikita din po at mapapansin ang dami ng recovered patients kumpara sa mga nasawi. Dito makikita na ang panawagan natin sa lahat na manatili sa loob ng bahay habang may banta ang COVID-19 at habang wala pang bakuna na nagiging epektibo sapagkat mapapansin natin na kaunti na lamang po ang namamatay at madami na ang aware at nag-iingat upang hindi mahawa o makapanghawa. Ngayon naman po ipapakita namin ang onset of illness. Dito makikita natin kung meron pong downward trend sa ating cases per day. Sa graph na ito, makikita kung kailan nga ba talaga nagkasakit ang isang pasyente. At napapansin naman po natin na sa mga nakaraang araw, bagamat maraming nare-report na late cases, kakaunti lang po ang maituturing na bagong kaso ng COVID-19. So, Dr. Troy, maaari niyo po bang i-explain kung bakit ang date of onset of illness and not the date of report ang ginagamit upang maintindihan ang ating sitwasyon? Dr. Troy?
Thank you, Yusek Rosette. Importante po kasi na mailagay ho natin din sa tamang perspective yung ating po paggawa itong tawag po dito ay yung epidemic curve po natin. Dito sa epidemic curve, makikita po natin po kung ano yung talagang trend mula dun sa kung kailan nagkaroon ng infeksyon ang mga tao. Dun sa mga naibabahagi ko natin kasi dun sa mga nakaraan, minsan na ipapakita po natin yung date of reporting. Malaki po yung kaibahan nila. Yung date of reporting, ito po yung nakailang araw na ho sila mula nung sila nagkasakit at kung kailan lang ho nagawa yung test at naibigay po yung report nila. Yung nakuha natin po sa kakagawa ng pag-address ng backlog natin dun sa ating mga validation process, dun sa ating pag-aayos sa ating health information system, nakikita ho natin kung saan ba talaga ang petsa o araw kung kailan nagkakaroon ng infection o yung tinatawag nating date of onset of illness. Dito po, mas makikita natin very faithfully kung ano po ang talaga nangyari sa atin. Mula nung Pebrero, nagkaroon tayo ng mga initial cases hanggang nung nagkaroon tayo ng mga pagtaas ng kaso, pagtaas ng bilang ng mga kaso noong March. Tapos kung nakikita niyo po, medyo may minsan pataas, pababa. Tapos pagdating po ng Abril at itong Mayo, may mga nakikita kayong mga spikes po ng mga kaso. So dito po nakikita natin kung saan maaaring kumalat na yung mga ibang kaso. Bagamat po dumami na po yung mga spikes na yun, nakita niyo po na sa bawat spike po, hindi ho talaga lubusang tumataas yung bilang ng mga kaso gaya na ho nung naranasan natin noong March at itong April. Sa epidemic curve po na ito, gaya po nasabi ni Yusek Rosette, itong mga nakaraang araw, dahil sa malinis na ho natin carefully itong mga data natin, nakita niyo parang mas kumukonti na ho ngayon tayo. Ngayong papasok na tayo ng GCQ, itong mismong araw, na unang araw ng GCQ natin, ito po ay hudyat para sa atin na huwag po nagpabaya dun sa ginagawa natin mga social distancing at public health measures. Kung nagawan po natin ng paraan na medyo nagkaroon tayo ng control or management po ng ating pandemic, itong epidemic natin dito sa Kalakang, Maynila, hindi ho natin dapat pakawalan yung pagkakataon na tuloy-tuloy ho natin ito. So, ito po ay isang pagpapaalala sa atin na itong epidemic curve ito, itong graph ito ng bilang ng mga kaso based mo sa date of onset na tayo po ay dapat tuloy-tuloy po ang ating pag-iingat at ang ating pagsunod po sa mga alituntunin na ibinigay sa atin ng ating government. Yun po, Yusek Rosette. Yes, so salamat sa pagpapaliwanag ng date of onset of illness, Dr. Troy. Ang mga susunod naman po na ipapakita namin ay mga resources na bumubuo ng ating health system capacity. Dito, makikita kung nakakayanan ba ng ating health system ang dami ng mga pasyenteng kinakailangang maospital. Makikita natin sa ating laboratory update din ang bilang ng mga licensed laboratories natin na nag-umpisa po tayo sa RITM lamang. Sa bilang natin noong isang araw ay 37 na po ang licensed laboratories na gumagawa ng RT-PCR testing at meron na rin po tayong 11 na licensed gene expert laboratories. Marami rin pong mga laboratorio na nasa stage 3 at stage 4 na upang maging isang licensed laboratory. Ang mga ito ay siyang nagpoproseso ng mga swabs na kinukuha naman ng mga swabbing and testing centers natin. Bago po tayo magpatuloy, Dr. Troy, kailangan din natin pag-usapan ang bilang ng mga positive individuals ayon sa ating mga laboratorio at ang bilang ng ating kumpirmadong kaso. Halimbawa, 23,800 po ang bilang ng positive na kasidit na nasa CITREP natin ayon sa ating laboratorio. Ngunit 18,600 naman ang ating kumpirmadong kaso. Ito ang tinatawag ng publiko na backlog. So Dr. Troy, maaari niyo po bang bigyan linaw ang proseso ng validation para maipaliwanag po natin ang diferensya ng dalawang numerong ito? Dr. Troy? Yes. Thank you again, Yusek Rosette. Dun sa nakikita po natin, dun sa ating mga numbers, may difference po talaga. Obvious po naman po at alam po ito ng publiko. Ang gusto lang natin po ipahiwatig dito, na yung bilang po ng ating laboratorio na i-forward po sa atin, sa Epidemiology Bureau, sa ating mga disease surveillance officers, kinukompleto po nila yung ating mga datos. Hindi ho dahil sa nakuha natin yung sapat na bilang ay okay na po tayo dito sa 23,843.
ito pong mga ginagawa ng ating mga epidemiologists, yung kapwa ko mga surveillance officers din, kinukuha po nila yung mga data na kinakailangan pang idagdag dahil sa hindi ho naging sapat po yung pag-complete ng forms nung una po itong mga nakuha. So, importante po dito, isa sa pinaka-importante po, yung tinatawag na date of onset po of illness. So, yan po ang mga binabilitan ng ating mga epidemiologists at disease surveillance officers. Sa kasalukuyan, nakikita po natin na itong karami po yung mga nagpa-positive na individuals, bagamat meron pa po tayong backlog o may konting difference po na kailangan pong pagtuunan pa ng pansin. Ito po yung ginagawa ng ating Epidemiology Bureau at ang kanilang mga kasama rin sa mga epidemiology and surveillance units para mabalikan nila at maayos po nila ito. Having said that, Yusek Cosette, gusto natin sabihin na tinatry natin po i-automate ito sa pamamagitan po ng tulong ng World Health Organization or WHO. Yung sa application na ginagamit natin itong COVID Kaya, ito po yung pamamaraan natin para mas mapabilis pa natin yung ating pag-collect ng information. Yun po yung Secretary. Yes, Dr. Choi. So kung ganyan po ang ating ipinapaliwanag, Dr. Choi, ibig sabihin po ba na hindi natin dapat gawing basehan ang kaibahan ng mga numerong ito kung kailan nga ba ang backlog natin sa bilang ng mga kasong nabavalidate? Yes, tama po kayo, Yusek Cosette. Ang importante po, bukod sa numero ipinapakita natin araw-araw at sa progress ay ipinapakita natin kung gaano pang karami po ang nagpa-positive at kung ilang pa ho yung mga kaso na nagtatala natin dun sa ating curve. Importante po mapakita natin yung mismong curve, yung mismong trend, gaya ng isang graph na napakita natin yung epidemic curve. So dito po, magbibigay tayo ng mas buo na konteksto, magbibigay tayo ng more appreciation po dun sa kung ano nangyayari dun sa ating system. Sa katunayan po, very challenged po ating healthcare system sa ngayon. Sa dating mga panahon po naman talaga, pag may mga outbreak, kunwari may dengue o may tigdas o kaya kung ano man ang mga naging epidemya natin, ganito rin po ang prosesong dinadaan natin. Nagkataon lang po ngayong pandemya nitong COVID-19, mabilis po talaga kumalat itong epidemya nito, itong virus nito. At we are trying our best po to cope with the current challenge po or current need for this kind of data. Yes, Secretary. Okay, so kung gayon, Dr. Troy, maaari ba nating sabihin na hindi magkapareho ang backlog ng mga laboratorio dito po sa sinasabi nating diferensya ng numero ukol naman sa pagbavalidate ng mga kaso? Dr. Troy? Yes, Secretary. Ang ating mga laboratorio ay iba-iba rin po kasi ang kakayahan ng ating mga laboratorio at ito po yung unti-unti natin sinisiguro sa increase ng kanilang proficiency sa testing. Yung timeliness po of submission nila, lahat po yan ay nakikita natin na nagkakaroon ng pagkakaiba. Hindi ho lahat ganun kabilis kumpara sa iba. At yun po yung ating ini-encourage o hinihikayat natin po yung partisipasyon ng ating mga laboratorio para mas maging malinaw, mapaigting natin yung ating mga nagiging report. At yung mga numero natin ay mas nakakasiguro tayo dun sa kanyang truthfulness at yung kanyang veracity po. Yes, Yusek. Okay, so salamat po Dr. Troy. Kaya po mahalaga ang ating pakikipagtulungan sa ating mga laboratorio upang masigurado na accurate, complete at timely ang ating datos. Kapag kumpleto at nasa tamang oras na ibibigay ng ating mga laboratorio ang kanilang line list, ay siyang mapapabilis at magiging mas accurate pa ang makukuha nating larawan sa estado ng COVID-19 sa ating bansa. Pagdating naman sa ating mga ospital, pinapakita ng CTREP natin kung ilan sa mga hospital beds ang reserved lamang for COVID, bukod sa mga non-COVID beds. Kasama na dito ang bilang ng mga mechanical ventilators, katulad ng sinabi ko kanina, ginagamit lamang ng mga critical na pasyente, yung mga nahihirapang huminga. Kung ang mga numero nito ng available beds at ventilators ay mas mataas kaysa occupied beds or ventilators in use, ang ibig sabihin po nun ay kaya ng ating health system ang dami ng mga pasyenteng ina-admit.
At ang magpapatakbo naman po ng ating mga ospital, magpoproseso ng mga testing natin, magko-contact tracing at maraming mga gawain pa sa ospital at laboratorio ay ang ating mga frontliners, mga doktor, mga nurse, medical technologist, x-ray technicians, respiratory therapist at ang buong COVID team sa bawat ospital. Dahil sa laki ng pangangailangan, kailangang dagdagan natin ang ating mga frontliners. Kaya makikita natin sa update na ito ang bilang ng mga nadagdag na frontliners sa ilalim ng ating emergency hiring program. Sa kabuuan po, kapag pinagsama-sama natin ang mga numero dito, magmula sa mga laboratorio at testing capacity natin hanggang sa pagkuha natin ng additional healthcare workers, makikita nating tuloy-tuloy na ng napag-iigting natin ang ating health system capacity. Ibig sabihin, handa po tayo sa patuloy nating paglaban sa COVID-19. Umpisa na po ng GCQ sa araw na ito sa National Capital Region. Umpisa na rin po ng pagluwag ng mga guidelines magmula pa noong ECQ. Ngunit kami ay nagpapaalala pa rin ng ating mga health protocols. Hindi to ibig sabihin na relax na rin tayo sa mga protocols natin. Kanina, paglabas ng bahay, naalala niyo po bang magsuot ng mask? Naalala niyo po bang dumistansya ng 1 metro sa mga katabi at sa mga sinusundang nakapila? Nagbaon po ba kayo ng alkohol para sa inyong mga kamay? Ang mga paalalang pangkalusugan na ito ay mahalagang mahalaga sa atin upang mapigilan natin ang pagkalat ng COVID-19. At kasama ng ating health protocols ay ang pagpapalakas ng ating mga resistensya upang hindi tayo madaling dapuan ng sakit. Pagkain ng tama, pagpapahinga, at pagkakaroon ng sapat na tulog at pag-e-exercise araw-araw. Para po sa mga karagdagang health tips, bumisita lamang tayo sa Healthy Pilipinas website at sa Healthy Pilipinas Facebook page. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisories sa website at Facebook page ay tama at kapaki-pakinabang. Tandaan po natin, hindi po natin ito ginagawa para lamang sa ating mga sarili. Para rin po ito sa kaligtasan ng ating mga anak, ng ating mga magulang at ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat COVID-19.